Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ni Daniel. Taong 1995, Palawan. Lolo Epeng, nakapagigib na po ako ng tubig na pampaligo po ninyo. Tumayo na po kayo riyan. Nakapag-init na rin po ako ng tubig para hindi po kayo ginawin. Apo! Lo, may problema ho ba? Lo! Anong nangyayari sa inyo? Lo, bakit ang daming dugo sa kumot ninyo? Hindi, Lo! Daniel, Apo! Hindi na ako magtatagal pa. Kailangan mo lang malaman na dapat mong gamitin sa mabuti ang kakayahan na ipinagkaloob ko sa iyo. Patawad, Apo, kung mag-isa ka na lang ngayon. Hindi, Lo. Huwag kayong magsalita ng ganyan. Dadalhin ko po kayo sa bayan. Maaagapan pa po natin ito. Lumaban ka po, Lo. Huwag niyo po akong iwan. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Daniel. Matapos kong maulila sa lolo ko noon sa edad na 19 anyos at sa loob ng 2 taon na lumipas, hinanapan ko ng sagot kung bakit namatay na lang ng bigla ang lolo Epeng ko. Naayon pa sa mga taong nakasaksi sa lugar namin, may posibilidad daw na nakaengkwentro ng kaaway na isang aswang ang lolo Epeng ko. Dahil nang lumabas sa otopsiya, nalaman naming nawawala ang ilan sa laman loob ni lolo na posibleng kinain daw ng aswang. Lalo na't may kakayahan din daw ang mga ito na magbigay ng sakit sa isang biktima nito. Na kapag inabutan na ng huling araw nito, sa kanila kakainin ang laman loob ng taong yon. Mapabata man o matanda, wala raw pinipili ang mga ito. At sa pamamagitan ng kakayahan ko na maging kaisa ng dilim, dahil samot yang ipinagkalob sa akin ng iniligtas kong hunyango, hinanap ko sa loob ng 2 taon ng aswang na usap-usapan sa aming lugar. Subalit bigo ko dahil matapos nang nangyari sa lolo ko, wala nang may iba pang naging biktima sa bayan namin ng aswang. Ngunit nalaman ko sa isang kakilala na may taga-Sordaw na isang pamilya ang lumipat sa norte. Bali-balita sa lugar nila na matapos raw lumipat ang pamilyang iyon, sunod-sunod na nagkakasakit at namamatay roon. Dala ng kuryosidad at pangako ng paghihiganti, naisipan kong tumuloy sa isang kaibigan sa norte para malaman ko kung may kinalaman nga ang mga ito sa pagkamatay ni Lolo Epeng. Uy, Daniel, ayos lang ba talaga sa'yo na maggapas ng palay sa iba? Paano pala ang taniman niyo sa Mysore? Saka nga pala hindi mo pa sinasabi kung anong dahilan mo kung bakit ka napadpad dito. Toryo, alam mo naman kung ano ang nangyari sa lolo ko, hindi ba? Kaya nagbabaka sakali ako na magkaroon na rin ng kasagutan ng pagkamatay niya. Sigurado ka na ba talaga sa desisyon mo? Sa sobrang lawak ng lugar natin, malabo naman yatang makilala mo pa ang may gawa nun sa lolo mo. Saka nakakatiyak ka bang kagagawang nga talaga iyon ng aswang? Oo, nakakasiguro ako. Huwag kang mag-alala, Toryo. Hindi ko hayaang madamay ka sa problema ko. Hanggat humihinga pa ako, patuloy kong hahanapin ang kung sino man ang dapat managot sa nangyari kay Lolo. Sa loob ng 2 linggong pananatili ko sa norte, patuloy rin ang pagmamanman ko sa sinasabing misteryosong pamilyang napadpad doon at hindi ko inaasahang may madidiskubre ako. Hindi tungkol sa pamilya ng hinihinalang mga aswang, kundi sa taong hindi ko inaasahan na makikitang umaaligid sa anak ng dalaga ni Mang Carlos, ang magsasakang may-ari ng sakang pinagtatrabahuan namin ng kaibigan kong si Toryo. Nakilala ko si Hugo, ang dating kababata ng Kuya Matias ko na naunang pumanaw bago ang lolo namin. Ang huling kita ko sa kanya noon ay matapos naming ihatid sa huling hantungan ng kuya ko. Ang higit ko pang ikinagulat ay nang malamang kapitbahay lamang nito
ang pamilya ng pinaghihinala ang mga aswang doon. Sa nalaman ko ay nagpasya akong makipaglapit ulit kay Hugo upang makakalap pa ng impormasyon tungkol sa pamilyang yon. Manong Hugo, hindi ko po inaasahang dito ka na pala lumipat matapos mo pong umalis ng Sora. Oo, pinalad lang na rito ako nakahanap ng trabaho. Ako na kasi ang tumatao sa palayan ng pinsan ko matapos niyang makipagsapalaran sa Maynila. O kamusta naman pala sa inyo? Saka paano ka rin pala napadpad dito? Ang layo ng lugar na to sa atin ah. Ano po kasi, matapos mamatay ni Lolo, ibinenta ko na rin ang sakahan at nagtrabaho sa bayan. May binisita lang po akong kaibigan dito sa norte. Saka bakasyon na rin po. Tsaka para hindi rin maging pabigat sa kaibigan ko, kaya tumutulong na rin po ako sa paggagapas ng palay. Aba, ang sipag mo naman. Pero kung kailangan mo talaga ng trabaho, bakit hindi ka magtrabaho sa taniman ng pinsan ko? Sa katunayan niyan ay naghahanap pa ako ng tauhan. Baka pwede ka at dodoblihin ko na ang kikitain mo. Aba, talaga po ba? Pero hindi po ba nakakaya, Mang Hugo? Saka may gusto lang din pala akong malaman. Gaano mo na ba katagal nakakilala iyang pamilyang nakatira sa tabi ng bahay ng pinsan mo? Abay, may problema ba? Bakit gusto mong malaman? Wala po. Ano kasi, yung dalagang anak ng mag-asawa. Natipuhan po kasi ng kaibigan ko. Pero nahihiya lang lumapit kaya gusto kong magpatulong. Nang malaman niyang kilala kita, kaya ako na po ang nagtanong. Yun ba? Matagal-tagal na rin. Pero sinasabi ko sa'yo, baka mapahiya lang yung kaibigan mo. Stricto kasi ang mga magulang na natipuhan ng kaibigan mo. Baka hindi siya pumasa. Nagawa pang magbiro ni Mang Hugo. Ngunit kapansin-pansin din ang bigla ang pagkabalisa niya nang muli kong ungkatin ng tungkol sa pagalis niya sa Sora. Hanggang sa napunta naman ang usapan namin sa anak ni Mang Carlos na si Carlota. Nagaya raw ng kaibigan ko ay siya namang natipuhan ni Hugo. Na kung tutulungan ko raw siyang umakyat ng ligaw kay Carlota, ay baka matulungan din niya ang kaibigan ko sa anak ng kapitbahay niya. Ngunit hindi ko inaasahan ang tungkol sa lihim na pagkatao ni Hugo dahil sa inamin ni Mang Carlos. Hindi ako makapapayag na umakyat ng ligaw ang lalaking iyon, Daniel. Mukhang hindi mo pa kilala ng gusto ang taong iyon. Hindi mo ba alam na bali-balita rito sa amin na lahat ng babaeng natitipuhan niya, kung hindi namamatay sa hindi malamang dahilan, umaalis naman at hindi na bumabalik pa? Ano po? Totoo ba yan, Mang Carlos? Pero hindi yun ang pagkakakilala ko kay Hugo. Wes, hindi mo pa nga siya ganun kakilala, iyo. Naging malaking palaisipan sa akin ang nalaman ko noon. Kung kaya naman ay minanman ko si Hugo, lalo na sa tuwing pagsapit ng dilim. At doon ko nadiskubre ang tunay na pagkatao ng inaakala kong mabuting kaibigan ng kuya ko. Kitang-kita ko kasi kung paano siya magpalit ng anyo habang nakabilad ang hubad niyang katawan sa sinag ng buwan. Bigla na lang siyang tinubuan ng mga kaliskis sa katawan. Gaya ng kaliskis na tumutubo sa leg ko sa tuwing gagamitin ko ang kapangyarihan ng mutya. Ang kaibahan lang namin ni Hugo, nagmukha siyang isang bayawak na may matatalim na mga mata, mahabang nguso at dila. Kung ilalarawan mo, ay talagang nakakatakot ang kanyang anyo. Para siyang kalahating tao at kalahating bayawak. Halos manlaki ang mga mata ko at mapanganga sa pagkabigla. Dala naman ng pagkabahala. Hindi ko noon namalayan na napapatras na pala ako sa pinagkukublian ko at nakalikha ng ingay. Isang abuak si Manong Hugo? Paanong? Sino ka? Magpakita ka sa akin. Mukhang napansin niya ako sa pinagtataguan ko. Kailangan ko na munang umalis. Sa pamamagitan ng mutya ng hunyango, mabilis akong nakalis nang hindi nakikita ni Hugo
Dahil sa kakayahan kong mag-camouflage o magtago sa dilim. At hindi lang iyon ang kakayahan ng mutya ko. Dahil hindi rin ako basta-bastang naaamoy o nalalapitan ng may masamang intensyon sa buhay ko. Iyon din marahil ang isa sa dahilan kung bakit si Lolo ang huling nagsakripisyo ng buhay sa amin. Kaya naisip ko noon na kung may kinalaman nga si Hugo sa nangyari sa lolo ko, hindi ko talaga siya mapapatawad. Lumipas pa ulit ang ilang araw. Sinikap kong magkunwari na wala pa rin akong alam sa pagkatao ni Hugo. Patuloy ang palihim na paglapit niya kay Carlota, nalingid sa kaalaman ni Mang Carlos, hanggang sa masaksiyan ko ang pagsampal ng dalaga kay Hugo dahil sa paghawak niya sa pisngi nito. Kaya doon nagsimulang magtalo ang dalawa at umuwing galit na galit si Hugo. Napaka-arte naman pala talaga ng babaeng yon. Gagawin niya pang dahilan ng pagiging istrikto ng kanyang ama para lang iwasan ako. Akala ba nila hindi ko alam na minamalit lang nila ang kakayahan ko? Akala mo kung sino hamak na magsasaka lang din naman. Huwag ka namang ganyang makapagsalita, Manong. Alam mo nang nag-aaral pa ang anak ni Mang Carlos. Ayon nga sa napag-alaman ko, na kahit sino naman daw ay hindi pinapayagan ng matanda na umakyat ng ligaw sa nag-iisa niyang anak. Bakit hindi mo ipakitang seryoso ka talaga sa pamamagitan ng pagsuporta kay Carlota at paghihintay kung kailan siya makakatapos? Nang sa gayon ay tiyak na may pag-asa ka. Sa tagal ko nang nagpapapansin sa babaeng yon, kahit gawin ko yung question mo, alam ko namang malabo pa rin. Kaya kung hindi madadaan sa santong dasalan, pues, bakit hindi na lang natin idaan sa santong paspasan? Manong Hugo, mukhang hindi po maganda yung binabalak mo. Kung ako sa'yo, Daniel, manonood na lang ako at maghihintay. Huwag mo ring balaking pigilan ako sa binabalak ko dahil hindi mo magugusto ng kaya kong gawin. Nagawa pang tapikin ni Mang Hugo ang balikat ko habang mababakasan ng nakakatakot na ngisi ang mukha nito. Matalim din ang mga mata niya nang bantaan ako nito kung sakaling makikialam ako. Kaya naman ay lihim ko na lang na naikuyom ang mga kamao ko ng mga sandaling iyon. Nang sumunod na mga araw, yun ang pang-isang buwan ko sa lugar nila Torio. Nabalitaan ko na lang ang pagkakasakit ng maluba ng anak ni Mang Carlos na si Carlota. Bigla na lang daw itong naratay sa higaan nang hindi nila malaman ang dahilan. Ngunit ang hinala raw ng albularyong tumingin dito, may nilalang daw na may masamang intensyong gusto itong saktan. Bagamat hindi pa malinaw kung kinulam ang anak ni Mang Carlos. Dahil maliban sa halos hindi ito makatayo, panay rin daw ang pagsusuka nito ng malapot na laway. Tinutubuan din ito ng katikati sa leeg at mga braso nito na halos magmukha ng kaliskis ng isda dahil sa panunuyot na rin ng balat nito sa tuwing kakamuti nito. At sa loob lamang ng ilang araw, lumala ang kondisyon ng dalaga. Mabilis rin itong namayat at tuwing gabi raw ay madalas ang pagdungaw nito sa bintana para tumitig sa buwan, na lalo pang ikinabahala ni Mang Carlos at ng kanyang asawa. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Kung malalaman ko lang na may kinalaman ng lalaking iyon sa nangyayari ito sa anak ko, papatayin ko talaga siya. Sino ang tinutukoy niyo, Mang Carlos? Sino pa nga ba, Torio? Di yung Judas na si Hugo. Sa malamang kaya niya ito ginawa sa anak ko matapos siya nitong tanggihan sa panliligaw rito. Ang walang hiya. Malalagot talaga sa akin ang hayop na yon kapag may kinalaman nga siya. Pero bago pa tuluyang mawala sa sarili si Mang Carlos, pinilit namin itong pakalmain. Nangako kaming magkaibigan na kami na mismo ang tutuklas ng totoo. Dahil sa nakikita kong kakaibang karamdaman na dumapo kay Carlota, natitiyak kong maaari ngang may kinalaman dito ang isang aswang na kung pagbabatayan ng huling pag-uusap namin ni Hugo noon, nakakasiguro ako na may kinalaman nga talaga siya sa nangyayaring iyon sa anak ni Mang Carlos. Uy, Daniel. Paano natin malalaman
kung sino ang may gawa nito kay Carlota. Sa tingin mo, naniniwala ka rin ba na magagawa iyon ni Manong mo? Hindi ba't ikaw ang higit na nakakakilala sa kanya dahil nagmula siya sa lugar niyo? Akala ko nga, totoong kilala ko na siya, Toryo. Pero mukhang nagkamali rin ako. May aaminin ako sa'yo. Pero bago yon, kailangan ko munang siguraduhin na totoo nga ang hinala ko. O anong gagawin mo? Saka ano sa tingin mo ang dahilan kung bakit nagkakagulo si Carlota? Isa lang ang tinitiyak ko sa'yo. Isang aswang ang may gawa niyo sa anak ni Mang Carlos. Yan na naman tayo sa aswang, Daniel eh. Hindi pa ako nakakakita ng tulad nila. Saka kung iyong pamilyang pinaghihinalaan ng lahat ang tinutukoy mo, pwes, hindi ako naniniwala na may kinalaman sila. Ang sabihin mo, gusto mo lang ipagtanggol ang pamilyang yon dahil matagal mo nang gusto ang anak nilang dalaga. Oh, ano? Naku, hindi totoo yan, no? Sus, i-deny pa raw. Pero huwag kang mag-alala, Toryo. Kahit ako ay naniniwala ring wala silang kinalaman dito. Higit sa lahat, wala talagang katotohanan ng ibinibintang ng mga tao tungkol sa pagkatao nila. Dahil kilala ko na kung sino talaga ang tunay na salarin at totoong aswang. Halos hindi naman makapaniwala si Toryo sa nalaman niya. Pero hindi ko ipinaalam sa kanya ang hinala ko tungkol kay Hugo. Dahil ako mismo ang tutuklas nun. Sa muling pagkakita ng bilog na buwan, nagpasya akong harapin si Hugo sa pagpapalit nito ng anyo bilang isang abwak. Dahil nadiskubre ko rin na kinalaunan noon na talagang may kinalaman nga siya sa pagkamatay ng lolo ko. Magbabayad ka, Hugo. Halos 3 taong ka rin nagtago sa parusa naghihintay sa'yo. Ngayon, sisingilin na kita ng buhay sa buhay. Halos malukot sa pagkakahawa ko ang maliit na diary na nagmula sa baol na ibinaon ni Hugo sa likod ng bahay nila. Na kung hindi dahil sa tulong ng bunsong anak ng kapitbahay nito na siyang pinaghihinala ang pamilya ng mga aswang, hindi ko pa sana malalaman noon ang lihim ni Hugo na gusto nitong ibaon na sa limot. Nakasulat sa mismong diary ang mga kawalangyahan ng lalaki at hindi pa ako noon makapaniwala na hindi lamang si Lolo Epeng ang napaslang niya noon. Natama ang hinala ni Mang Carlos tungkol sa mga babaeng naging malapit kay Hugo. Na ang mga ito ay kanya ring naging biktima dahil lamang sa tawag ng pagkauhaw ng dugo at laman. Kaya ng gabing iyon, doon ko naisipang lagyan ng tuldok ang lahat. Inihanda ko ang balaraw na mula pa sa Kuya Matias ko. Itinubog ko iyon sa kumukulong tubig na may sangkap na pangontra mismo sa mga tulad nila. Inabangan ko si Hugo sa gitna ng palayan na madalas nitong tambayan para ibilid ang sarili sa sinag ng buwan. At doon, sa pangalawang pagkakataon, inasaksiyan ko kung paano ito unti-unting nagbago ng anyo. Alam kong iyon ang oras ng paglapit nito sa anak ni Mang Carlos para kainin ang laman loob nito. Kaya bago pa ito magtagumpay, inunahan ko na ito. Sino ka? Bakit mo hinaharangan ang dadaanan ko? Teka, hindi ka isang ordinaryong tao. Anong nilalang ka? Bakit mukhang kaori kita? Kaori? Nagpapatawa ka ba, Manong? Ano? Ikaw? Daniel? Ikaw ba yan? Papaanong? Tama ka. Ako nga si Daniel. Ang apo at kapatid ng 2 taong binawian mo ng pagkakataon na mabuhay. Ano? Nagulat ka ba kung paano ko nalaman ng buong katotohanan? Anong pinagsasasabi mo? Hindi kita maintindihan. Huwag ka na magmangmangan pa. Nakikita mo ba itong hawak ko? Oo. Ito lang naman ang lihim na matagal mo nang ibinaon. Pero syempre, hindi mo na malalaman pa kung paano ko ito nakuha. Dahil ang ebidensyang ito ay tuluyang ko na ring ililibing kasama mo sa hukay. Nagpapatawa ka ba? Sa tingin mo kaya mo akong labanan? Matagal na akong handa, Hugo. Mula nang mamatay si Lolo.
Ipinangako ko sa aking sarili na hanggat hindi ko siya naipaghihiganti, hindi matatahimik ang buhay ko. Ngayong alam ko na ang totoo na ikaw ang salarin, hindi lamang sa pagkamatay ni Lolo. Humanda ka dahil ang dapat sa mga katulad mo ay sinusunog ng buhay sa impyernong pinanggalingan mo. Tignan natin ang kaya mo. Muling nagpalit ng anyo si Hugo at nauna siyang sumugod sa akin. Inihanda ko naman ang balaraw ko sa paglapit niya. Nagpambuno kami sa gitna ng sakahan noon. Nahawi ang palayan sa bawat madaanan namin. Sa bawat kalmot niya ay siya naman pag-iwas ko. Hindi ko hinayaang makalmot ako nito, lalo na ang matalsikan man lang ng laway niya, dahil alam kong pareho iyong nakakalason. Nag-init naman ang kaliskis ko sa may leeg. Lalong naging malinaw ang paningin ko sa kadiliman ng gabi dahil sa tulong ng mutya. Naging maliksi rin ang bawat pagkilos ko at bawat pagwasiwas ko ng balaraw. Ilang beses ko rin nadadaplisan sa katawan at braso ang abwak na si Hugo, na kahit gaano mang kakunat ang balat nito ay nagtamo pa rin ito ng sugat dahil sa pangontrang nakadikit sa talim ng sandatang hawak ko. Paano nga? Nasugatan mo ako sa pamamagitan lang ng pipitsuging patalim. Ang pakiramdam ko. Gulat ka ba? Alam mo bang ginawa ang balaro na ito para lang sa mga tulad mo? Sayang nga eh. At hindi si kuya mismo ang nakagamit nito para lang tapusin ang isang halimaw na kagaya mo. Hindi. Magbabayad ka sa ginawa mong ito. Muli namang sumugod sa akin si Hugo. Mas lalo itong naging mabalasik. Nagbabaga rin ang matalim nitong mga mata. Ngunit bilang ganti, nakipagtaguan ako rito sa gitna ng palayan sa pamamagitan ng dilim. At dahil wala itong kakayang maamoy at masundan ng bakas ko, dahil sa tangang kumutya, hindi nito magawang makaganti sa akin. Huwag kang duwag, Daniel. Magpakita ka. Kung hindi dahil sa pakikialam mo, magiging pagkain ko na sana ang babaeng yon. Sa tingin mo, Hugo, hahayaan pa kitang makapambiktima ng inosente. Kaya mo pinatay si Lolo, hindi lamang dahil sa gusto mo siyang kainin. Dahil alam mong nalaman niya ang sekreto mo, kaya mo siya pinatay. Hindi mo man lang naisip na may isang apong nangangailangan pa ng gabay niya. Siya na lang ang natira sa akin. Pero anong ginawa mo? Pati ang walang kalaban-laban na matanda. Binawian mo pa ng pagkakataong makasama ko ng matagal. Wala kang kasing demonyo, Hugo. Tama lang. Tama lang sa kanya yon. Dahil kung hindi ko yung ginawa, ako ang mamamatay. Bakit? Sa tingin mo tama pa bang mabuhay ang tulad mo? Kumakain ka ng tao. Kaya maituturi mo pa bang tao ang sarili mo? Tama ka, Daniel. Hindi na ako kailanman magiging tao dahil sa lintik na sumpa. Kaya ako naging ganito. Sige, para makaganti ka, tapusin mo na ako, Daniel. Gawin mo na! Muli ko ngang itinarak sa mismong tapat ng kanyang puso ang hawak kong balaraw. At para walang makaalam sa nangyari, sinunog ko ang katawan ni Hugo sa gitna ng palayan. At para makalimot, naisipan ko ring lumawas pa Maynila noon, dala ang lihim at ang lungkot ng kahapon. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kalakbay. Punta na po tayo sa pangalawang kwento. Pamilya ang sentro ng buhay para sa maraming tao. At masasabi nating kayang gawin ng isang individual ang maraming bagay para sa kapakanan lamang ng kanilang iniingatang pamilya. Ngunit masasabi pa nating tama ang ginagawa ng iilang individual kung sa pag-iingat nila sa kanilang pamilya ay ang mga inosenteng tao na ang nagdurusa. Ating pakinggan ang kwentong handog natin sa araw na ito tungkol sa karanasan nila Ramilio at Isaac at ng kanilang hindi inaasahang tagpo sa isang taong magsasalba sa kanilang buhay.
Magandang araw po, Mang Celso. Nariyan na po ba si Isaac? Ngayon po ang unang araw niya sa tindahan. Baka naman mapagalitan pa siya kung tanghali na siyang darating. Oy, nandito ako, Ramilio. Kanina pa nga kitang hinihintay eh. Sigurado ka bang kaya ko doon? Wala pa akong karanasan sa paggagawa ng tinapay. Baka naman pumalpak pa ako at pati ikaw mapagalitan. Wika ni Isaac. Lunes ng umaga yon. Unang araw nitong kaibigan kong si Isaac sa trabahong pinapasukan ko sa loob ng 3 taon. Nagkasakit ang tatay ni Isaac. Inatake ng isang mabangis na hayop sa daan. Pauwi mula sa trabaho nito. Kaya naman naputol ang isang paa niya. Hindi na makalakad pa ng maayos kung walang tungkod. Kaya naman mag-isa na lamang itong nanay niya na nagtatrabaho. Kaya naman nakiusap itong si Isaac. Natulungan ko siyang makapasok ng trabaho. Kaya naman ay pinakiusapan ko itong ninong ko na may-ari ng malaking panadere sa bayan para tanggapin siya sa kondisyon na ako ang magsasanay sa kanya sa mga gawain sa loob ng tindahan, mula sa pinakasimple at sa pinakakomplikadong bagay. Mag-iisang taon pa lamang sa baryo namin itong sila Isaac. Pero dahil nga sa magaling makitungo ang pamilya niya at mabait itong tatay niya, kaya naman madaling nakapalagayang loob namin ang mag-anak. Huwag kang mag-alala, Isaac. Basta sumunod ka lamang sa akin. Madali lang yan. Matututuhan mo din ang trabahong ito. Ang mahalaga ngayon may trabaho ka na. Pero teka, ano ba yung dala mo? Wika ko kay Isaac. Sa kamay kasi niya, naroong nakikita ko ang isang malaking baunan. Kaya naman napatanong ako. Isa pa libre naman kasi ang pagkain sa tindahan. Pero nakalimutan ko pala itong may kwento sa kanya. Ito ba, Ramilio? Ipinagluto kasi tayo ng nanay ng atay balunan. Pasasalamat niya sa pagpasok mo sa akin sa trabaho. May kanin na din dito. Tiyak na magugustuhan mo ito. Kaya tara na. Tugon ni Isaac sa akin. Bisikleta lamang po ang gamit namin papunta sa bayan. Masyadong lubak ang daan sa amin at walang halos gustong pumasok na sasakyan. Kaya nga maramihan bisikleta o pedicab lamang ang nakakapasok. Kung lalakarin naman kasi namin, sobrang matatagalan kami at darating kaming pawisan na sa trabaho. Alam mo ba kahapon, Ramilio, nadaanan ko sa may tindahan nila Nanay Berta sila Pedro. Nagkukwentuhan tungkol dun sa di makilalang hayop na gumagala sa kagubatan natin. Hinala nila, yun yung parehong hayop na sumalaki kay tatay. Hinabol daw nila hanggang sa may dulong bangin. Pero bigla na lang nawala pagdating doon. Alam mo, hula ko talaga tigre yun. Kagaya ng mga nababasa ko sa libro. May mga itim talagang tigre. Pakiramdam ko may nagpakawala noon dito sa lugar natin. Hula ko lang yun Pero kasi baboy ramo na ang pinakamalaking hayop na alam ko na nasa gubat. Pero base sa mga nakasaksi at ayon din sa tatay ko, malaking nilalang daw ito. Sa tingin mo, bakit kaya hindi pa gumagawa ng aksyon ng mga pulis? Huwag nilang sabihin na mag-aantay pa sila na may mapatay pa yung hayop na gumagala. Alam ko yon, Isaac. Basta kailangan lang natin mag-ingat. At saka yung sabi ng kapitan na huwag tayong masyadong magpapagabi at huwag gagala na mag-isa. Alam mo, sa tingin ko naman, umaatake iyon kapag gutom. Saka kapag nag-iisa lang ang punterya niya. Pero masisipin mo yung trabaho natin. Hayaan mo na yan sa mga pulis. At saka nagugutom na ako. Pagdating natin sa trabaho, total wala pa naman dun si Ninong. Lantakan na natin yung binalot mo. Tugon ko naman kay Isaac. Pagdating naman namin sa tindahan, ay ganun nga ang ginawa namin. Nilantakan namin yung binalot niya. Pagkatapos ay ipinaliwanag ko kay Isaac ang mga gagawin niya sa loob ng 1 linggo. Pagkatapos ay nagumpisa na sa paghahanda ng mga panindang pansit at siopaw. Bukod po kasi sa mga regular na tinapay, mas malaki ang pumapasok na pera sa tindahan ni Ninong sa mga naglalakihang espesyal na siopaw at masarap na pansit.
na talagang patok sa panlasa ng mga mamimili. Kaya nga po nasabi ko kanina na libre ang pagkain namin dito. Kasi sa dami po ng mga niluluto naming pansit at mga ginagawang siopaw. Hindi mo naman sinabi, Ramilio, na libre pala tayo ng pagkain dito. Nagastos ko pa yung huling ipon kong pera para sa pagpapaluto ng adobo. Wika ni Isaac sa akin. Huwag ka na mag-alala, Isaac. Sulit naman yung pinaluto mo sa nanay mo. At saka bawiin mo na lang sa kain mamaya. Sige na, mabuti pa. Punasan mo na yung mga lamesa doon sa labas. At saka siguraduhin mong walang alikabok yun sa may kahera. Masungit si Ate Matilda. Ayaw nun na may dumi ang lugar niya. Pagkatapos bumalik ka dito para maturuan kita sa mga gawain dito sa kusina. Tugon ko naman kay Isaac. Maraming araw po ang lumipas mula nang mag-umpisa si Isaac sa trabaho. Unti-unti natututuhan niya ang mga pasikot-sikot sa gawain sa kusina. Bala kong magawa niyang makabisa ito sa loob ng 3 buwan bago po ako umalis. Tama po, bago ako umalis. Gamit po kasi ang mga naipon ko. Makikipagsapalaran ako sa paghanap ng trabaho sa ibang bansa. Kung dito kasi ako magtatagal sa tindahan ng ninong ko, hindi ko po matutupad ang pangarap kong sariling bahay bago ako umabot ng 35. Pangako ko sa sarili ko na bago kasi ako mag-asawa ay may sarili na akong bahay at lupa at hindi nang mamumroblema pa sa pagdating sa pinansyal na aspeto ng buhay ko. Isang umaga noon, nauna akong pumasok sa trabaho. Wala pa si Isaac. Hindi ko na din itong nadaanan pa sa bahay nila. Madalas kasing mas maaga itong pumapasok sa akin para maihanda ang mga lutuin niya. Kaya naman inaasahan ko na naroroon na siya. Pero pagdating ko sa tindahan, tanging ang kahera namin ang naroroon. Wala si Isaac. Umabot ang tanghali pero wala pa din siya. Kaya naman napaisip na din ako kung ano nga bang nangyari dito sa kaibigan ko. Bakit kaya hindi siyang pumasok? Gayong maayos naman kaming nakauwi sa baryo namin. Pagdating po ng hapon ay minabuti kong daanan ito sa bahay nila. Gusto kong kamustahin. Ako kasi ang kinukulit ng ninong ko kung bakit daw hindi itong pumasok ng walang pasabi. Siya na po kasi ang inaasahan sa pagluluto ng mga pansit na paninda namin. Habang ako ay namamahala sa mga bagong tao ng tindahan. Umalis na kasi yung 2 waiter namin, kaya kinakailangan ng bago. At siyempre para naman makatipid sa oras, ako ang naatasan ng ninong na magturo sa mga bago. Epektibo daw kasi ako sa ganitong larangan. Nang marating ko ang bahay nila Isaac, nagtataka ako. Maraming tao ang naroroon. Yung iba hindi pa taga roon sa baryo namin. Kaya napasugod ako sa loob ng bakuran nila para magtanong kung anong meron. Ano bang nangyari at maraming tao ang naroroon. Dito ko po nakita si Isaac na nag-aasikaso sa kusina nila habang itong nanay niya ay kausap ang mga bisita nila. At sa loob kita ko ang ataol. Namatay po ang tatay ni Isaac na si Mang Celso. Ayon pa sa kwento ng mga naroroon, madaling araw ng puntong iyon nang makarinig sila ng mga sigawan sa bahay nila Mang Celso. Ang buong pag-aakala nga ng mga kapitbahay nila ay may lasing na nagwawala sa kanilang lugar. Pero kasunod nito ay ang mga pagsigawan na tila ba pinapahirapan. At nang marinig nga nila na nagsisisigaw ang asawa ni Mang Celso, dito silang naglabasan. Inisip nilang nagkakasakitan na ang pamilya. Kaya agad silang nagtungo sa may tapat ng bakuran nito habang yung ilan ay tinatawag na sila kapitan. Pero ganun na lamang ang pagkagulat nila nang makita itong si Mang Celso at hawak-hawak sa leg ng isang mabalahibong nilalang. Itsurang tao kapag madilim pero mas matangkad sa normal na tao. At kapag nasinaga ng liwanag ng buwan ay lumilitaw ang maitim nitong balat at ang puting makintab na buhok. Alam mo iyo, ang nasaksiyan nila noong madaling araw na may hawak dito kay Celso ay isang aswang. At hindi basta-bastang aswang, kundi isang malupit na uri nito. Ang aswang na gabunan. Pinakamalakas sa lahat ng aswang at pinakamapanganib
Sinasabing oras na pag-initan kanila o kaya naman magawan mo ng masama ang sino man sa kanilang angkan, hindi kanilang titigilan hanggang sa mapatay kanila. Kaiba sa mga katulad nitong aswang na panay pagkain lamang sa tao ang ginagawa. Itong mga gabunan ay pumapatay din para sa paghihiganti at para sa kanilang libangan. Pagkukwento sa amin ni Tatang Temyong, isa sa mga ginagalang na matanda sa aming lugar. Wika pa nito na libangan lamang minsan ng pagpatay ng mga gabunan sa mga tao. Parang pampalipas oras. Kaya naman napapaisip ako kung may nagawa bang masama itong si Mang Celso sa mga aswang na ito. O baka naman biktima lang siya sa isang malas na pagkakataon para sa kanya. Magkagayon pa man hindi maiaalis ang katotohanan na may aswang nga sa aming lugar at malaya itong gumagala at naghahanap ng mga mabibiktima. Isaac, nakikiramay ako. Hindi ko alam na ganito na ang nangyari sa tatay mo. Ano nang plano mo ngayon? Tanong ko sa kaibigan ko na medyo tulala nga po ng mga tagpong iyon. Pero sinikap nitong kausapin ako. Alam mo, Ramilio, walang ginawa ang tatay ko kundi ang magtrabaho na maigi para sa amin. Para makapag-aral kami. Kilala mo si tatay. Wala siyang ni isang nakaalitan dito sa lugar natin. Wala siyang nakaaway. Kaya nga hindi ko maintindihan na kung bakit hindi pang nakontento ang aswang na yon na nakuha niya ang paa ng tatay. Talagang binalikan niya pa dito sa bahay. Sinigurado niyang mamamatay at hindi ko makakalimutan ang halakhak ng aswang na yon. Pinapangako ko na hahanapin ko siya at kapag nahanap ko ang animal na yon, titiyakin kong gagawin ko sa kanya ang mga ginawa niya sa tatay ko. Wika ni Isaac. Kita ko po ang galit sa mga mata ni Isaac at ang mas nakakapanlumo pa ay walang balak gawin ng kapitan dahil sa takot din ito. Takot siyang ang sunod na puntiryahin ng mga gabunan ay ang pamilya niya. Ayon kasi sa ilan ay baka naroroon lang at nakihalubilo sa amin ang mga gabunan at nakikinig sa mga usapan. Nag-iingat ang kapitan na oras na magsagawa siya ng pagtugis sa mga ito at malaman ito ng mga gabunan ay isunod na siya. Maging ako ay natakot po, pero naawa naman ako kay Isaac. Masakit ang mawalan ng tatay at mas masakit na wala kang makuwang hustisya para dito. Mabuti pa siguro, Isaac, sumangguni tayo sa mas nakakaalam ng tungkol sa mga aswang na yan. Bakit hindi natin puntahan si Tata Temyong? Pakiramdam ko marami siyang nalalaman tungkol sa mga gabunan at baka alam niya kung papaano tayong makakapatay ng ganitong uri ng aswang. Hindi kasi natin makakaya kung dalawa lang tayo. Isa pa, pareho naman tayong walang karanasan sa pakikipaglaban. Mangalap muna tayo ng impormasyon at saka alam ko may mga sandatang pwede tayong gamitin laban sa mga aswang na ito. Isaac, handa akong tulungan ka. Pero kailangan natin mag-isip at huwag magpadalos-dalos. Lalo pa't hindi pa natin alam kung sino ang mga aswang. Baka mamaya niya nasa paligid lang sila at pinag-aaralan din ang kilos mo. Tandaan mo, ikaw na din ang may sabi na mukhang kilala ng tatay mo ang aswang. At sa mga ginawa nila dito, ay tiyak na malalim ang galit nila. Hindi malabong pati kayo ay minamanmanan nila. Tugon ko kay Isaac. Isang linggo noon, walang pasok sa trabaho nang magtungo kami sa bahay ni Tata Temyong. Wala kaming ibang alam na malalapitan para makahingi pa ng payo sa kung paano magagawa ni Isaac ang plano niyang pagbibigay hustisya sa pagkamatay ng kanyang ama. Magandang araw po, Tata Temyong. Wika ako sa matanda. Hindi maganda ang araw ko, lalo pa at nandito kayo. Alam kong tungkol sa mga gabunan ng sadya nyo. At alam nyo bang hindi ako natutuwa? Hindi biro ang ginagawa nyo. Hindi itong larong taguan ng mga bata. Aber, anong gagawin nyo oras na malaman nyo kung sino ang gabunan at kung saan itong nakatira? Ano susugurin nyo? Ituturo nyo sa mga pulis? Mga iyo, maraming bagay dito sa mundo ang mas mabuting hayaan na lamang
at huwag nang pakialaman. Ikaw naman, Ramilio, imbis na pigilan mo itong kaibigan mo sa binabalak niya, ginagatungan mo pa. Konsensya ko pa kapag may nangyari sa inyong dalawa. Ay nako talaga kayo. Kung ako sa inyo, pabayaan nyo na lamang ito sa mga otoridad. Kung sila nga ay nahihirapan, ano pa kayang magagawa ng mga katulad nyo? Mahabang sermon sa amin ni Tata Temyong. Halatang kontra siya sa mga plano namin ni Isaac bago pa man namin itong masabi sa kanya. Pero determinado itong si Isaac. Nagmatigas ito at nakiusap sa matanda. Nauunawaan ko po, Tata Temyong, pero mahalaga po ito para sa akin. May tulong niyo man po o wala, gagawin ko pa din ang plano ko. Hahanapin ko ang may sala sa pagkakapatay sa tatay ko. At kung may mangyari man po sa akin, sana kayanin po ng konsensya nyo na hindi nyo akong tinulungan. Wika ni Isaac sa matanda. Ano ka ba, iyo? Ako patuloy ang nasisi. Alam nyo kayong mga bata kayo, oras na pasukin nyo itong problemang ito ay wala nang balikan ito. Madilim ang mundo ng mga aswang at mga manunugis dito. Kaya naman sana ay handa kayo. Tugon naman ni Tata Temyong. Nakahanda po kami, di ba, Ramilio? Wika ni Isaac. Napauo na lamang po ako. Kahit pa sa isipan ko ay nagdadalawang isip ako. Ikaw ba naman? Aswang ang puntirya mo. Anong laban nga naman namin? Ang sabi lang kasi dati ni Isaac, gusto niyang malaman kung sinong pumatay sa tatay niya para mapabilis ang pag-iimbestiga ng mga taong dapat na ginagawa ang trabahong ito. Pero yun na nga po. Alanganin naman po kung iiwan ko pa sa era itong kaibigan ko. Sabi nga niya, konsensya namin ni Tata Temyong kapag napahamak siyang wala kaming ginawa para makatulong. Bueno, kung mapilit talaga kayo mga iyo, ako mismo ay walang maitutulong sa inyo. Pero meron akong kaibigan na alam kong hinding-hindi kayo tatanggihan sa kailangan niyong tulong. Nasa bayan siyang tawid ng dagat. 30 taon na din nang huli ko siyang nakasama. Pero tiyak na matutuwa siya kung malalaman niyang may gabunan dito sa atin. Hindi siya magdadalawang isip na pumunta dito. Tugon ni Tata Temyong sa amin. Sa mga narinig ay naging sabik itong si Isaac, habang ako naman ay nag-aalala. Dahil sa ibig sabihin, kailangang tumawid ng dagat para mapunta nito. Isang bagay na hindi ko naisip na mangyari pala agad sa akin. Buong akala ko masisilayan ko lamang ang dagat. Oras na nakasakay na ako sa eroplano patungong Maynila. Pero mukhang mapapaaga. Bata pa lang kasi ay ayaw ko na ang dagat. Mga iyo, kailangan niyong mahanap si Jose, ang kababata kong antingero. Dito siyang namalagi at nakasama ko noong nasa 12 pa lamang kami. Pero nang magkaasawa siya, bigla na lamang umalis dito at nagtungo sa ibayong dagat. Pero huwag kayong mag-alala dahil kilala si Jose sa kanilang isla. Hindi kayong maliligaw. Yun lang ang may tutulong ko sa inyo. Sana ay magtagumpay kayo sa plano nyo. Wika ni Tata Temyong. At matapos nga ito ay pinagplanuhan namin ang pagtungo sa isla nila Tata Jose. Kung kababata ito ni Tata Temyong, ay tiyak na kaidaran niya lamang ito. Ramilio, kailangan nating makapunta kagad sa isla nitong si Tata Jose. Plano ko ay sa makalawa. Pagkakuha natin ng sahod para may pera tayo, sakaling hingan tayo ng bayad itong si Tata Jose, sigurado ka na ba sa gagawin natin, Isaac? Tandaan mo, wala nang atrasan nito. Oras na pumunta tayo sa kabilang ibayo. Tugon ko naman sa aking kaibigan. Plano po namin ay sa parating na Biyernes ng hapon. Tapos ay magtutungo kami sa Pantalan. At sa loob ng 2 araw ay susubukan naming hanapin at kumbinsin itong si Tata Jose para tulungan kami na matunto ng gabunan na responsable sa pagkamatay ni Mang Celso. Pero bago pa man po itong mangyari, may kakaibang karanasan ang naganap sa akin. Dahil isang umaga, habang patungo ko sa tindahan mga bandang 5:00 yata ito ng umaga, nang may makasalubong akong isang lalaki. Hindi ko po nagawang maaninag ang muka, pero may malalim na boses ito. Kung ako sa'yo, ititigil ko na
ang kahibangang balak nung pasukin. Wala kang kinalaman sa mga naganap at sana manatiling ganoon. Hindi mo naman sigurong gugustuhin na pati ikaw ay matulad sa nangyari kay Celso. Kaya lubayan mo na ang pagsama sa kaibigan mong nabaliw na yata. Isang malaking pagkakamali ang kalabanin ng angkan namin. Wika nitong lalaki sa malaking boses na halos himatay na nga po ako sa gulat. Pero malinaw na binibigyan niya akong babala at tsansa na magbago ang isip sa planong pagtulong kay Isaac na matunton ang totoong may sala. Hindi ko po alam kung isa ba ito sa mga aswang o baka nagmamalasakit lamang na tao. Pero isa lang ang tiyak ko, seryoso ang babala niya na hindi ko dapat baliwalain. Sa maghapon sa trabaho hanggang sa pag-uwi ko, ito ang nasa isipan ko. Kung itutuloy ko ba ang pagsama kay Isaac. May 2 araw pa bago ang aming pagtungo sa isla nitong si Tata Jose. Magandang gabi sa iyo, Ramilio. Pasensya ka na, napadaan lang ako dito at gusto ko sanang dalhan ka nitong luto ni nanay na pakbet. Alam mo na yung usapan natin. Nakahanda ng lahat ng gamit ko. Hindi pa alam ni nanay ang plano ko, pero sa pagbalik ko na lang sa kanyang sasabihin. Ang mahalaga ay matunto natin si Tata Jose. Ilang gabi ko na kasing napapanaginipan ng tatay at nanghihingi ng hustisya. Gusto niyang ipagiganti ko ang pagkamatay niya at tutuparin ko iyon. Sa tulong mo, Ramilio, magagawa nating mahuli at mapatay ang gabunang may gawa nito. Sabay pagkuyom ng mga kamay ni Isaac at ang panggigigil niya. Bumalik lamang ito sa normal niyang sarili nang tapikin ko ito sa balikat. Huwag ka nang mag-alala, Isaac. Nakapag-isip na ako at titiyakin kong maisasama natin dito si Tata Jose para naman matahimik na ang tatay mo sa kabilang buhay. Sa mga narinig ni Isaac ay tila na panatag ito at nagpaalam ng alis. Simula ng gabing iyon ay hindi itong pumasok sa trabaho. Kaya naman nagtataka na ang ninong ko dahil nga sa naaapektuhan na ang kanyang negosyo. Ramilio, inaanak, aba ano bang nangyari sa kaibigan mo? Pumayag akong ipasok mo siyang katulong mo dito kasi nakiusap ka at ang sabi mo masipag yan sa Isaac. Pero tila yata nakakalimutan na niya ang mga responsibilidad niya sa trabaho. Naiintindihan ko na mahirap ang mawalan ng tatay. Napagdaanan ko na yan, iho. Pero hindi naman magandang tignan na nang dahil dyan ay nadadamay ang ibang tao sa paligid niya. Lalo pa ang negosyo ko. Alam mo naman na may mga empleyado akong pinapasahod at hindi nakakatulong na wala ang kusinero ko ng pansit. Ang mabuti pa, ikaw na muna ang bahala sa kusina. Bibigyan ko ng isa pang pagkakataon niyan sa Isaac. Pero sa susunod na linggo, kapag hindi pa siyang tumino sa trabaho niya, pasensyahan tayo, iho. Kailangan natin siyang palitan. Nauunawaan mo ba? Mahabang pananermon sa akin ng aking ninong. Pero hindi ko naman itong masisisi. Maayos siya magpasahod. Hindi nagugutom ang mga tao niya at mabait siya sa mga empleyado. Kaya nga ako ang nahihiya, gawa ng ako ang nagrekomenda kay Isaac. Pero umuuna lamang ako. Wala na akong magagawa. Kung hindi pang titino si Isaac at mas pagtutuunan niya ng pansin ng paghanap sa gabunan, kahit ako ay hindi ko na maisasalba pa ang trabaho niya. Makailang ulit ko na kasi siyang pinapaalalahanan tungkol sa kanyang responsibilidad sa tindahan. Pero palagi niyang sinasabi na huwag daw akong mag-alala at kapag natapos niya na ang paghanap sa gabunan ay itutuon niya na ang oras niya sa trabaho. Pero hindi naman po makapaghihintay ang mga parokyano namin at lalong hindi makapaghihintay si Ninong. Siya ang empleyado kaya dapat na siya marunong makisama at hindi ang amo niya. Ramilio, handa ka na ba? Tara na. Kailangang agahan natin para naman kung magagawa natin makabalik agad sa kinahaponan, mas mainam. Ako nang bahalang kumausap diyan kay Tata Jose. Basta samahan mo lang ako. Ako nang bahala sa pakikipag-usap sa kanya. Wika ni Isaac. Muli naman nag-abot sa akin ng nilutong pagkain itong si Isaac. Luto ng nanay niya. Baon daw namin habang nasa bangka at baka daw magutom kami sa 4 na oras na biyahe. Panay ang pagkukwento nito pero hindi ko naman maunawaan lahat.
Gawa ng nakatuon yung pansin ko sa umaandar na bangka. Pinapakiramdaman ko kung lumalakas ba yung alon o kung tataob ba yung sinasakyan namin. Para naman makapaghanda akong kumapit sa mga pampalutang na nakita ko sa harapan ko. Ganun po kagrabe yung takot ko sa bangka. Pero hindi naman ako maaaring magpahalata sa takot ko at baka pagtawanan lamang ako ng mga kabayan naming pasahero. Habang nasa bangka nga kami at itong si Isaac ay abala sa pakikipagkwentuhan sa isang dalagang naroroon mula pa sa Maynila. Ako naman ay parang guguho na ang mundo ko sa pagkahilo at kabang nararamdaman. Nang may lumapit sa akin isang matandang lalaki. Nakangiti lamang ito sa akin at parang may gustong sabihin. Tinapik lang ako nito sabay parang inilapat niya yung hinlalaki niya sa noo ko. Tapos po nun ay biglang parang nawala na lamang yung pagkahilo ko at gumaang nga ang pakiramdam ko. Pero nang muli kong hanapin itong matanda ay wala na ito sa bangka. Alam niyo po yung parang nanaginip lang ako at namalikmata. Kasi kahit saan kong hanapin ito sa sinasakyan namin ay wala ito. Dahilan tuloy para isipin ko na nakaidlip lang siguro ako at nanaginip ng tungkol dito. Pero yun na nga po. Wala na akong nararamdamang hilo. Parang nagising lang ako sa sobrang sarap na pagkakatulog. Ilang saglit pa ay naroon na kami sa pantalan ng isla na sinasabi nga po ni Tata Temyong na lugar ni Tata Jose. Pero ang inakala naming madaling misyon ay lumalabas na mahirap pala. Kasi kaiba sa inaakala kong maliit lang na isla ang pupuntahan namin, sobrang lawak po pala nito. Mas malaki pa kaysa sa bayan namin. Kaya nga nang ipagtanong namin si Tata Jose ay walang nakakakilala dito. Teka nga Isaac, naalala mo ba yung sinabi ni Tata Temyong tungkol sa lugar? Ang alam ko may sinabi siyang baryo na kailangan nating puntahan. Hindi mo bang natatandaan? Nakalimutan ko din kasing isulat yung pangalan ng baryo. Sambit ko sa kaibigan ko. Nang sabihin po kasi ni Tata Temyong na isla ang pupuntahan namin, ay hindi ko na pinansin yung iba pa niyang sinasabi. Kasi nga po ang akala ko isang malit na piraso ng kalupaan lang ito na magkakakilala ang lahat. Galing mo talaga, Ramilio. Mabuti na lang at pinaalala mo. Nailista ko yun eh. Teka nga at kukunin ko lang sa loob ng bag ko. Ikaw muna magtanong-tanong dyan. Agad naman na binuksan ni Isaac itong bag niya. Habang ako naman sinusubukan kong maganap ng mabibilhan ng candy. Natuyuan kasi ako ng lalamunan mula sa biyahe namin at naghahanap ng maanghangang dila ko. Dito po ay muli ko na namang nakita yung matandang nasa bangka kanina. Kaya naman sinabi ko sa sarili ko na baka hindi ko lang siyang napansin sa mga pasayro kanina at naroon lang ito. Naglalakad itong papunta sa isang tila simbahan. Pero hindi ko na nagawang sundan pa gawa ng bigla akong tinawag ni Isaac. Nakuha na niya yung pangalan ng baryong dapat naming hanapin. Lumalabas na 1 oras na biyahe pa mula sa pantalan. Isang mahabang oras na nakatulog pa ako dahil sa bandang hapon na ito. Mag-aalas 2 na yata. At alam nyo naman sa mga oras na ganito, mas lamang ang pakiramdam ng antok lalo pa kapag nasa biyahe ka. Naroon po ang tukso ng antok. Ang pakiramdam ng pagbigat ng talukap ng mga mata ko. Pero ayokong matulog. May kung ano akong pakiramdam na parang pinipigilan ako sa pagtulog. Parang yung pakiramdam na oras na makatulog ako ay may masamang mangyayari. Kaya naman mga pasimpleng pagkurot sa sarili ko at yung parang gugulatin mo ang sarili mo para lang mawala yung antok. Makailang beses ko itong ginawa pero natalo pa din ako ng antok ko at hindi ko na malaya na nakaidlip pala ako. Ramilio, gising na. Nandito na tayo. Grabe ka naman matulog simula sa bangka. Akala ko ba natulog ka kagabi sa inyo? Parang mas puyat ka pa sa akin. Tara na, bumaba ka na dyan. Kanina ka pang inaantay na magising itong si Manong. Wika ni Isaac. Nahiya naman po ko sa nagatid sa amin doon. Kasi dahil sa dulong baryo na ito. Kami na lamang ni Isaac ang naiwan sa sasakyan niya. At inaantay lang pala ako nitong magising para makabalik na siya sa bayan. Nako, pasensya ka na Isaac. Grabe lang talaga ang antok na naramdaman ko. Ewan ko nga ba kung bakit.
Pero parang grabe sa pagod yung utak ko at gusto lang matulog. Ang mabuti pa, tara na at ipagtanong na natin kung saan natin makikita si Tata Jose. Oh, ayan, may manong sa tindahan. Subukan mong tanungin para naman umabot pa tayo sa huling biyahe ng bangka mamayang alas 5. Wika ko kay Isaac. Sa unang bandang tindahan, may dalawang lalaki ang naroroon. Parehong may katabing mga kahoy na nakatali. Parang mga panggatong at tila nagpapahinga sa may tindahan. Dahil nga sa sila ang una naming nakita, kaya sila na ang pinagtanungan ni Isaac. Magandang hapon po sa inyo. Ako nga po pala si Isaac. Magbabaka sakali lang sana kami nitong kaibigan ko kung maaari nyo kaming matulungan. Saan po ba namin maaaring mapuntahan si Tata Jose? Yung antingero po. Dito po kasi kaming pinapunta ng kaibigan niyang si Tata Temyong. Sabi niya ay siya lang ang makakatulong sa amin. Inakbayan ko na dito si Isaac bago pa siyang makapagkwento ng mga impormasyon na hindi naman niya kailangan pang ipaalam sa mga estranghero. Saglit na nagkatinginan ng dalawa. Saka nagsalita ang isa sa mga ito. Isang lalaking kayumanggi ang kulay at bagyang mahaba ang nakatali nitong buhok. Tansya ko ay matanda lang ito sa amin ng mga 5 taon siguro. Oo, kakilala namin si Tata Jose. Pero mukhang mahirap ang gusto niyong mangyari. Tila hindi kayo maharap ng hinahanap niyo. Ang mabuti pa sumama kayo sa amin. Wika ng lalaki. Ako naman ay nakaramdam ng pag-aalangan at kinabahan ako. Dahil nga sa parehong may sukbit na itak itong dalawa. Pero itong si Isaac ay wala man lang pagdadalawang isip na pumayag. Kaya sumunod nga kami dito sa dalawa. Maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin. Pero bakit hindi kaming maharap ni Tata Jose? Abala ba siya sa kanyang mga panggagamot o may sakit ba siya? Pagtatanong ni Isaac. Nagpatuloy lang naman sa paglalakad itong dalawa. Hindi na sinagot ang tanong ni Isaac. Habang ako naman ay nakahanda ng tumakbo. Oras na bunuton nila ang mga itak nila, hihilain ko itong si Isaac pabalik sa may tindahan upang makalayo dito sa dalawa. Hanggang sa marating po namin ang isang bakanting lote na may mataas na umbok ng lupa at krus sa ibabaw nito. Maraming bulaklak ang naroroon at alam ko na agad ang mga susunod na sasabihin nitong lalaki. 5 buwan na ang nakakaraan nang bawian ng buhay ang taong hinahanap nyo. Nakasagupa niya ang mga hukluban ng kabilang isla. Natalo niya ang mga ito, pero ang panghuhuklob na ginawa ng mga ito sa kanya ay lubhang malala at hindi na nakaya pang tanggalin ng mga karunungan niya, kaya imposible na niya kayong matulungan. Ikinalulungkot ko na sa ganitong sitwasyon niyo siyang naabutan. Ako nga pala si Pepe, ang nag-iisang anak ni Tata Jose. Gulat kami sa mga sinabi nito dahil nga sa ibig sabihin ay nasayang yung pagpunta namin at pagpapagod. Pero bigla namang sumabat itong si Isaac. Kung gayon, Kuya Pepe, posible kayang ikaw ang tumulong sa amin sa pagsugpo sa mga gabunang gumagambala sa aming baryo. Kagaya mo ay ulila na din ako sa ama. Pinaslang siya ng isang gabunan sa harapan namin ng aking ina at nangangamba kami na isusunod na niya ako at ang aking nanay. Sinubukan naming manghingi ng tulong kay Tata Temyong, pero ang sabi niya sa amin ay tanging si Tata Jose lamang ang maaaring makapuksa sa isang gabunan. Wika ni Isaac. Dito ay napalingon sa amin si Kuya Pepe. Tila ba nakuha ang atensyon niya nang sabihin ni Isaac ang tungkol sa mga gabunan. Kung totoong ang gabunan ang nakaharap nyo, maaari nyo bang ilarawan sa akin ang itsura nito? Bihira sa isang gabunan ang sadyain ang kanyang biktima sa mismong bahay nito. Maliban na lang kung may mabigat na dahilan ang nilalang. Ano ba ang trabaho ng tatay mo, Isaac? Ano ang pinagkakaabalahan niya? Pasensya na kung tinatanong ko ito sa inyo. Pero kung gusto niyong tulungan ko kayo, kailangan ko ng mga impormasyong ito. Mariing sambit sa amin ni Kuya Pepe. Hindi ko makakalimutan ang itsura ng aswang na pumatay sa tatay ko. Isang malaking aswang na napakaitim ng balat. May nagbabagang pulang mata at kulay puting buhok na makintab kapag nasisinaga ng buwan. Mukhang tao pero nagsusumigaw ang karasan
at panganib sa kanyang presensya. Isang ordinaryong karpentero lamang ang tatay ko na nagtatrabaho sa kanyang amo sa bayan namin. Kaya gusto kong magkaroon ng hustisya ang kanyang kamatayan. Wika ni Isaac sa maluha-luha nitong itsura. Nakatitig lamang dito si Kuya Pepe. Waray ko pa ay nag-iisip. Hanggang sa yayain niya kami sa kanilang bahay. Itong kasama niya naman ay pinsan niya pala. Si Diego, kapitbahay niya. At nang makarating nga kami sa lugar nila, ay ipinaganda nito kami ng mga makakain at maiinom. Hindi ordinaryong aswang ang mga gabunan. Kahit pang nabubuhay ang tatay ko ngayon, tiyak na hindi siya basta-bastang susugod sa teritoryo ng gabunan. Nitong mga nagdaang buwan, mas madalas na ako na ang gumagawa ng mga pagtugis sa mga kalaban. May hangganan din kasi ang kakayahan ng mga antingero, lalo na kapag nasagad na nila ang kanilang buhay dito sa mundo ng mortal. Kaya naman sinamantala ng mga hukluban ng pagkakataong ito. Habang wala ko dito sa isla ay sumugod sila at pinagtulungan ng aking ama. Huli na nang makabalik ako, isang malamig na bangkay na ang aking ama. Pero walang sinabi ang mga hukluban. Kahit 5 hukluban na nagsama-sama, ay hindi nila nakaya ang aking ama. Nagawa pa rin silang magapi ng aking ama. Yun nga lang ay buhay na rin niya ang naging kapalit. Isaac Ramillo, bigyan niyo ako ng 3 araw. Susunod ako sa bayan niyo. Pupuntahan ko kayo. Pero kailangan niyo maganda. Mararamdaman ng mga gabunan ang pagtapak ko sa teritoryo nila. At maaaring kailanganin ko ang tulong niyo. Mahabang paliwanag ni Kuya Pepe. Dito ay umaliwalas ang mukha ni Isaac. Kita ko ang tuwa niya nang marinig niyang tutungo si Kuya Pepe sa aming baryo. Dagdag pa nito na hindi kaming maaaring mamalagi sa bahay niya dahil anumang oras ay maaaring magtungo ang mga kaalitan nilang hukluban upang patayin siya. Kaya naman po kinaumagahan lang ay umalis na kami sa isla. Dala-dala ang pag-asa na sisiputin kami ni Kuya Pepe sa itinakdang araw. Maraming salamat, Ramillo. Malaking tulong ang pagsama mo sa akin. Hindi ko alam kung makakaya ko itong mag-isa. Maraming salamat ulit sa'yo. Wika ni Isaac sa mahinang boses. Ano ka ba, pare? Magkaibigan tayo. Alam ko kung ako ang nasa kalagayan mo, pareho lang din ang gagawin mo, hindi ba? Para ano pang naging magkaibigan tayo? Basta ayusin mo na ang buhay mo kapag natapos na ang problemang ito. Sa tingin mo, paano kayang kakalabanin ni Kuya Pepe yung gabunan na yan? Parang sa lahat ng kwentong narinig ko tungkol sa aswang na kagaya nila, sobrang lalakas nila. Pagtatanong ko kay Isaac, habang nasa pantalan na kami at nag-aantay ng masasakyang pauwi sa bayan namin. Mag-aalauna ng hapon nang makabalik kami sa bayan. Nang maisipan ni Isaac na yayain muna akong kumain sa paborito niyang karinderya sa bayan. Pero niyaya ko na lang ito sa tindahan ni Ninong para naman makalibre na lamang kami. Kaya lang ayaw niya. Nahihiya daw siya at kapag natapos na lang daw ang lahat ng problema niya, saka siyang magpapakita sa tindahan. Pangako, Ramillo, kapag natapos ng lahat ng ito, aayusin ko na din ang buhay ko. Maiganti ko lang talaga ang tatay. Nauunawaan ko naman ang pakiramdam ni Isaac, kaya nga hindi ko na itong pinilit pa. Nang matapos kami sa pagkain, bandang mag-aalas-3 na, nang maglakad kaming pauwi sa baryo. Pero nang makarating kami sa aming lugar, mas lalo kaming nalumo dahil sa nasa ospital umano ang nanay ni Isaac. Sinalakay umano ito ng di nakilalang lalaki noong pauwi na siya galing sa trabaho. Nagtamo ng ilang sugat at nabalian pa ng kaliwang kamay sa pagtakas nito. Agad na iniugnay ito ni Isaac sa gabunan na pumatay sa kanyang ama. Kaya naman mas lalong naging masidhi ang kanyang galit sa aswang. Hindi na ako makapaghintay na puksain sila, Ramillo. Gusto kong makita sa mukha ng gabunan na yan ang takot at paghihirap. At kung may pagkakataon ako mismo ang papatay sa kanya. Hindi ko silang mapapatawad. Galit na sambit nitong si Isaac. Habang ako naman ay iba na ang pakiramdam ko sa lahat ng mga nangyayari. Naalala kong muli yung misteryosong lalaki
na nagsabi sa akin huwag ko nang subukan pang tumulong kay Isaac at madadamay lamang ako. Hindi ako nakatulog ng maayos ng gabing iyon. Gawa ng takot ko na baka kami na ang sunod na sugurin ng aswang at gawin nilang biktimahin. Kaya naman naalerto ang isipan ko noon kahit pa na nakahiga na ako. Hanggang sumapit nga po yung araw na inaasahan namin na pagdating nitong si Kuya Pepe. Hindi namin alam kung anong oras. Basta ang sabi niya ay darating siya sa araw na yon at mareresolba daw ang problema sa aming baryo. Ramilyo, sa tingin mo niloko lang ba tayo ni Pepe? Baka naman nabahag na ang buntot nun at nagbago ang isip. May nasagap akong balita tungkol sa akin naroroonan ng mga gabunan. Samahan mo ko, susunugin ko ang kuta nila. Di ko man silang mapatay lahat, pero sisiguraduhin kong may mamamatay sa kanila. Di ba kaibigan kita? Tulungan mo ko. May mga nakausap na akong ibang sasama sa atin para patayin ang mga gabunan. Malaking tulong kung sasama ka sa akin. Pagpipilit nitong si Isaac na tila walang pakialam sa kaligtasan namin. Napuno na ng galit ang puso at isipan niya at tanging paghihiganti na lamang ang laman nito. Kaya naman ako na ang natatakot para sa kanya, pero hindi ko siya magawang abandonahin. Alam kong mamamatay siya kung walang pipigil sa kanya sa pagsugod sa mga gabunan. Isaac, mukhang sobrang delikado ng binabalak mo. Kung totoo mang kuta ng aswang yang nalalaman mong lugar, may hapon pa naman, baka naantala lang ang biyahe ni Kuya Pepe. Sa tingin ko naman ay hindi niya tayong bibiguin sa pangako niya, kaya maghintay pa tayo. Tugon ko kay Isaac. 3 oras, Ramilyo. Maghihintay pa ako ng 3 oras. Pero kapag sumapit ang alas 5 at wala pa din siya, susugod ako sa kampo ng aswang. Samahan mo man ako o hindi. Muling wika ng aking kaibigan. Kaya naman kahit ako ay pinagpapawisan na ng malamig, nangangamba akong tototohanin niya. Naisip ko pang tila iniwan na ng katinuan si Isaac sa pagkabulag niya dahil sa puot at paghihiganti. Naghintay kami habang naghahanda si Isaac ng mga kagamitan niyang panlaban sa aswang umano. Habang ako naman ay iniisip ko kung sino-sino itong mga makakasama namin sakaling mapilitan akong sumama dito sa kaibigan ko. Tiyak kong hindi itong mga kabaryo namin kasi takot ang mga kalalakihan sa amin na sagupain ng mga gabunan. Hindi na akong makakapaghintay para, Ramilyo. Tara na at may mamamatay sa mga traidor na gabunan na yan. Sisiguraduhin kong pagsisisihan nila ang pagpatay sa aking ama at pananakit sa aking ina. Halika, samahan mo ko. Hindi na nga nagpapigil pa itong si Isaac. Kaya naman sinundan ko na ito. Kung marami naman kami, siguro naman magagawa kong makatakas kapag naging tagilid ang sitwasyon namin. Nasaan na ba yung mga sinasabi mong kasama natin, Isaac? At saan mo silang nakuha? Ikaw talaga naghanap ka pa ng mga madadamay. Hindi ko kargo kung may mapahamak sa kanila. Tatakas tayo kapag tagilid tayo sa laban. Huwag kang magpapakabayani. Mga aswang ang kalaban natin. Pagpapaalala ko kay Isaac. Huwag kang mag-alala, Ramilyo. May alas tayo laban sa mga aswang na yan. Sigurado akong matatalo natin sila. Ito na ang gabing pinakahihintay ko. Ang gabi ng paghihiganti ko. Muling wika nitong si Isaac. Nakaramdam naman na ako ng takot para sa sarili kong kaligtasan. Tila kasi handa nang mamatay si Isaac sa laban at ayokong sumama sa kanya sa hukay. Oo, at kaibigan ko siya, pero may sarili din akong pangarap sa buhay ko at hindi ang mamatay sa kamay ng aswang. May mga sasakyan itong kasama ni Isaac, tila ba mga may kaya at pinaghandaan ng laban. Kaya naman tila naunawaan ko ang sabi niyang may alas kami. Kaya pala malakas ang loob niya kasi tila mga sanay sa laban na makakasama namin. Nasa 8 katao itong kasama namin at may 3 sasakyan. Sumakay ka na, Ramilyo. Tara na, bilisan mo. Wika ni Isaac. Taranta naman akong sumakay sa isa sa mga sasakyang naroroon. Tipid ng ngiti lang ang itinapon sa akin ng isa sa mga kalalakihan. Masyado silang seryoso sa misyon nila na pagpuksa sa mga gabunan. Pero habang tumatagal ang biyahe, ay parang napapaisip ako
kung tama ba ang pagsama ko sa kanila. Kasi kaya naman nila kahit wala ko. Isa lamang akong panadero at kusinero, kaya anong maitutulong ko sa kanila? Kumalma ka lang, matatapos din ang gabing ito. Akong bahala sa'yo, Ramilyo. Pagwiwi ka ni Isaac. Kita kasi nitong maigpit ang hawak ko sa tubo ng sasakyan habang nagtatawanan naman itong mga kalalakihang kasama namin. Nasa 1 oras na biyahe yata nang marating namin ang isang lugar na may nag-iisang bahay lang ang nakikita ko sa di kalayuan. Malaki ito at maliwanag. Akala ko ba kapag aswang mahilig sa madilim, bakit parang ang rangya ng buhay ng mga aswang na nakatira sa mansyon na yan? Parang mas maayos pa ang buhay nila kumpara sa amin. Wika ako sa aking isipan kasi napakagara ng bahay na sinasabi ni Isaac na kampo ng mga gabunan. Mukhang lahat ng biyaya ay sinalo ng mga aswang na ito sa isip-isip ko pa. Uubusin natin sila, Ramilyo. Tiyak ko magugulat sila sa pasalubong natin sa kanila. Muling bulalas nitong si Isaac at maya-maya ay narating na namin ang tapat ng mansyon. Dito ay nag-umpisa ng magsilabasan ang mga nasa loob ng mansyon at nag-anyong aswang ang mga ito. Habang ako ay parang naninigas na sa labis na takot, saksi ako sa pagpapalit ng anyo ng mga gabunan. Hindi lamang isa, kundi 5 gabunan ang naroroon. Pero ang mas lalong ikinagulat ko ay nang lumabas pa ang 6 na gabunan. Sobrang pamilyar ang itsura nito sa akin. Walang iba kundi si Ninong. Anong ginagawa mo dito, Ramilyo? Bakit mong kasama ang mga aswang na yan? Kailan ka pang naging kasapi ng mga salot na gabunan ng bayang ito? Nagulat ako sa mga sinabi ni Ninong kasi sa nakita ko, nagkaroon ako ng idea na si Ninong ang gabunan. Kamusta, Manong? Nasorpresa ka bang makita ko? Napakadali niyong utuin na magninong at ang hina ng pandama mo. Hindi mo man lang nalaman na isang gabunan ng kusinero mo. Siguro ngayon ay maaalala mo na ako. Ang anak ni Celso, ang gabunang pinatay mo. At dala ko ang inaanak mo. Gusto ko lang makasiguradong wala kang gagawing marahas na hakbang. Oras naman laban sa amin. Buhay nitong si Ramilyo ang kapalit. Wika ni Isaac. At nang lingunin ko itong mga kasama ko, ay nagulat akong parehong mga aswang din ang 8. Pati si Isaac. Teka Isaac, ano ito? Akala ko ba magkakampi tayo? Ginamit mo lang ba ako? Gulat na bulalas ko. Hindi ako makapaniwala na sa maraming buwang magkasama kami ay ginamit lamang nito upang masiguradong magagawa nila na magantihan ang ninong ko. Sinubukan kong tumakas pero ibinalibag lamang ako ng isa sa mga gabunan papasok sa sasakyan nila. Pakawalan niyo si Ramilyo. Lumabang kayo ng patas. Nagdala ka na ng napakaraming kakampi at naduduwag ka pa laban sa aming 6. Binalaan ko na ang tatay mo na huwag gagalawin ang mga tao dito sa bayang ito dahil teritoryo namin ito. Walang aswang ang pwedeng manginain dito. Pero anong ginawa ng tatay mo? Nang biktima ng mga residente. Akala mo ba hindi namin binabantayan ang kilos ng tatay mo? Hindi ko lang inakala na may anak pala sila. Nalaman ko mula sa mga sinabi ng ninong ko na tila sila ang mga lumalaban sa mga aswang na nagbabalak na pumatay ng mga taga sa amin. Kumbaga 2 panig, isang masama at isang mabuti. At nataon pang ang pinagkatiwalaan ko ay ang mga aswang na masasama, angkan ng mga gabunang ganid at hayok sa laman. Akala mo ba mananahimik ang mga kamag-anak ko sa pagpatay niyo sa tatay? Nagkakamali ka. Sugurin niyo ang mga hipokritong aswang na yan, utos ni Isaac. At doon nga sumiklaban-labanan. Mababangis ang mga aswang na magkabilang panig at tila hindi makatotohanan ang laban nila. Nakakatakot. Parang oras na pumagit na ako sa laban, makakarni talaga ako sa talas ng mga kuko nila. Huwag niyong hayaan tamaan kayo ng mga dala nilang patalim. May mga laso ng mga yan. Tuso ang angka ni Celso. Gumagamit sila ng mga sandatang kikitil sa buhay ng mga gabunan. Kaya huwag kayong papatama sa mga punyal nila, anuman ang mangyari. Prioridad nyo ang mailigtas ang inaanak ko, sambit ni Ninong.
Pero kita kong mas dehado sila dahil sa mas marami ang mga kasama ni Isaac at hindi silang makabuelo dahil nga sa ginagamit ako upang malimitihan ang pag-atake nila. Hindi magawang makapanlaban ng buo nila Ninong dahil sa bawat pag-ataking gagawin nila kay Isaac, itinututok ni Isaac itong patalim niya sa akin. Sabi ko naman sa inyo, may dala akong alas laban sa mga hinayupak na yan. Kaya tiyakin niyong mamamatay ang mga yan nang mabawasan ang mga asungot sa plano natin dito sa bayang ito. Itutuloy ko ang kagustuhan ng tatay ko. Gagawin nating aswang ang lahat ng nasa baryo namin. At uunahin ko na itong si Ramilyo. Ano pare? Tatandaan mo ba ang mga adobong pinakain ko sa'yo? Wika ni Isaac. Nanlamig naman ako dahil sa una pa lang pala ay plano niyang gawin akong kauri nila at ang mga pinakain niya sa akin ay may halong laway nila. Ninong, ayoko maging aswang. Ano man ang mangyari kung magagawa nila akong yang gawin, patayin niyo na lang po ako. Ayokong makapanakit ng ibang tao. Tapusin niyo na sila dito. Huwag niyo na akong alalahanin pa. Tolero na ako sa mga pagkakataong iyon. Ayokong maging halimaw. Ayokong mawala sa wisyo at makapatay ng mga inosenteng tao. Dito ay saglit na natulala si Ninong at kinuha ni Isaac ang pagkakataong ito para salakayin siya. Nagawang masugatan ni Isaac ang ninong ko dahilan para manghina ito at bumagsak. Sapol, mahina ka pala. Masyadong malambot ang puso mo sa mga taong kagaya nitong si Ramilyo. Mamamatay ka dito. Wika ni Isaac sa ninong ko. At nang maya-maya pa ay may dumating na dalawang misteryosong tao. Ang isa dito ay yung matandang sumusunod sa akin. Ang matandang nagbigay sa akin ng babala. Ano ba yan, Abel? Masyado ka na bang kinakalawang at hinayaan mong masugatan ka ng bagitong gabunan na ito? Wika ng matanda. Sabay taas ng kamay nito at pagbagsak nito, biglang napadapa si Isaac sa lupa. Natigilan ang mga kasama nito at biglang napaatras. Kasunod nito ay nalantad sa akin itong si Kuya Pepe. Pag-alis ng takip nito sa kanyang katawan ay kasabay ang pagbagsak ng dalawang gabunan. Sa pulsa noo ang mga tila pana o bakal na hindi ko naiintindihan. Pero agad na namatay ang dalawang gabunang tinamaan. Sabi ko naman mahirap patayin ng gabunan. Yan ay kung hindi ako ang katapat nila. Doon pa lamang sa isla ay amoy na amoy ko na ang masamang dugo na nananalaytay sa katawan mo, Isaac. Mabuti na lamang at may proteksyon si Lolo Sator. Kaya naman itong si Ramilyo ay hindi mo magawang yang gawin agad-agad. Pasensya ka na, Ramilyo. Natagalan ng pagdating ko. Inihanda ko pa kasi itong mga sandatang pamaslang sa angkan ni Celso. Ang tanyag na gabunang rebelde sa kanilang saman. Akalain mo at dumami na pala kayo. Sino mag-aakalang mismong ang anak ni Celso ang mismong lalapit sa akin? Kung hindi pa kayong napunta sa isla namin, ay hindi ko pang malalaman kung saan kayong naroroon. 2 taon na kayong tinutugis ng aking ama. At sa wakas, mapuputol na namin ang kahibangan nyo dito. Siya nga pala, huwag ka nang mag-alala at pinauna na namin ang nanay mong mambabarang. Kaya ngayon ay kasama na siya ng tatay mo sa impyerno. Wika ni Kuya Pepe. Kaya pala nahuli sila ng dating. Dahil sa sinigurado nilang hindi makakatakas pa ang mambabarang na aswang na ina nitong si Isaac. Pero hindi pa din mawala sa isipan ko ang mga kinain ko at ang posibilidad na mayanggaw ako. Dahil nga sa ang proteksyon ni Lolo Sator ay magpabagal lamang dito. Sumpain ka. Akala ko pa naman ay magkakaroon ka ng silbi sa akin. Mukhang hindi ko nagawang malinlang ang pang-amoy mo. Kahit pa matagal kong ikinubli ang pagkaaswang ko sa pamamagitan ng amoy ni Ramilyo. Wika ni Isaac habang sinusubukang bumangon. Kita ko ang paglabas ng mga ugat nito sa katawan niya. Indikasyon na labis na puwersa ang nilalabanan niya. Hindi ako sigurado kung anong klase ng tao si Lolo Sator, pero sobrang makapangyarihan niya. Kamay lang ang gamit niya sa pagpigil kay Isaac at sa ibang gabunan. Oras na, Pepe. Ikaw nang bahalang tumapos sa kanila. Alam mo nang gagawin mo. Itira mong buhay ang mga puso ng natitirang gabunan. Kailangan ko yan sa aking pagsasaliksik. At nang matapos itong wika ni Lolo Sator,
ay nag-anyong gabunan ito at lahat ng mga kasama ni Isaac ay pawang napadapa sa lupa. Huwag niyo nang subukang magpumiglas. Wala ni isang aswang ang kayang makalampas sa kakayahan ng pinakamalakas na gabunang hukluban. Malas niyo lang. Mismong ang pinuno ng konseho niyo ang bumaba dito para gumawa ng aksyon sa kalokohan niyo. Gulat ang lahat sa mga narinig dahil sa kahit ako noong ko lang nalaman na may saman pala ang mga aswang. Parang sa tao lang may sarili silang gobyerno at ito ang pinuno nila, si Lolo Sator. Tuso ka din, Pepe. Alam mong hindi kami papanigan ng matanda at dahil hindi siya pwedeng pumatay ng mga aswang kaya nakipagkasundo ka sa kanya. Sumpain kayo. Darating ang araw, tanda, na mismong ang mga taong tinutulungan nyo ang papatay sa inyo. Babagsak kayo. Sigaw ni Isaac kay Lolo Sator. Masyado ka pang bata para pangalanan ako. Milenyo nang nakatayo ang samahan ng mga aswang at walang mortal ang kayang tumibag sa batas ng aswang. Pepe, tapusin mo na ang misyon mo. Utos nito kay Kuya Pepe. At doon nga kahit walang kalaban-laban ang mga gabunan, ay walang awang binutas ni Kuya Pepe ang mga dibdib nito at kinuha ang puso. Pero inutos ni Lolo Sator na sunugin si Isaac. Ayon dito ay hindi umano maaaring kunin ang puso nito dahil sa nananalaytay dito ang dugo ni Celso, ang lumason sa isipan ng ibang gabunan upang mag-aklas. Matapos ito ay agad na nilapitan ni Kuya Pepe si Ninong. Abel, sa tagal nating hindi nagkita, bakit pa palaging naghihingalo ka na lang kapag madadatnan kita? Baka namang kailangan mo na magretiro. Wika ni Kuya Pepe. Lumalabas na magkaibigan sila ng Ninong at may ipinainom dito itong si Kuya Pepe. Anong magagawa ko? Palaging may mga taong mahihina ang kukote at matitigas ang ulong kagaya niyang inaanak ko. Mabuti at naabutan mo pa kaming buhay. Lolo Sator, maraming salamat po sa pagpunta at pagtulong sa amin. Kaya ko naman po sana yon. Kaso ginamit nila si Ramillo para pigilan ang pag-atake ko. Ikaw naman, bata, pumasok ka sa mansyon. Hayaan mong gamutin ka ni Pepe kung ayaw mo maging aswang ka. Mahabang litanya ni Ninong. Madugo po ang gabing iyon. Magkagayon pa man ay naayos ng matiwasay. Ni isa ay walang nakaalam sa mga nangyari. Pinalabas ng kapitan namin na umalis na ang mag-inang Isaac at ang nanay nito sa baryo namin. Nalaman kong kakilala din nila Lolo Sator ang kapitan namin at nasa proteksyon ito ng mga gabunan. Ako naman po ay nagkaroon ng trauma sa pagtitiwala sa ibang tao. Lalo na matapos ang karanasan ko kay Isaac. Hanggang sa magkaasawa po ako, ay hindi na ako nagkaroon pa ng kaibigan. At kahit nga itong misis ko, bago ko pang pinakasalan, isinama ko pa ito kay Kuya Pepe para masiguradong totoong tao siya. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at sana ay mailahad ito sa inyong channel. Lagi po nating tatandaan na hindi masama ang magtiwala, pero masama lamang ang labis na pagtitiwala na wala ka nang ititira pa sa sarili mo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kakwentong kalakbay. Maraming salamat.